Huwag kang lalampas sa guhit. Kailangan mong sumunod sa agos eh. Yes. Pag hindi ka marunong lumangoy, nandun ka lang sa pangpang. Na kinakahon ka na chismosa at chismis yung pinapakain mo sa pamilya mo. Hi everyone, welcome to another episode of Chat with Nick. And today, oh my gosh, we're so excited here. We have a live audience in the studio because we have two of the most popular hosts and actors and showbiz personalities from the Philippines. Mama Ogie Diaz, and Mama Lloyd Villarama. Yay! Hi! Hello, welcome to LA. Thank you for having us. It's so good to have you here. Kamusta Yes. naman po ang inyong bayahe? Ay, ayun, walang tulog. Oo. Actually, ngayon naantok ako. Grabe. Oo. Jet lag is real. Pero ano naman talaga, pag mga balitaktakan, lalo pag chismisan, ay gising na gising yan si nanay. Gising na gising. Depende. Naku, depende sa topic ko. Ayan. Pero syempre, ano kami rito? It's an honor Yes. na kami ay mapa-guest dito. Nick. Yes. Ayan. Diyos ko, ano bang gusto mong malaman? Marami. di ba? Ay! Marami. Siyempre yung mga kwento, mga buhay-buhay, Oh. yung mga bagay na sanay kayo pag-usapan. Di ba? Ay. Alin, yung chismis sa buhay ng ibang tao. Pero meron din kayong inspirational videos, di ba? Yung bago nyong OGDS Inspire. Yeah, Inspire, meron kayong yes. So, iba inspiring. naman yan. Sana ma-inspire natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Ano yung katotohanan na kailangan nyo i-accept tungkol sa mga sarili ninyo bago nyo narating yung narating nyo ngayon? O ngayon ko lang na narinig yung ganyan tanong. No? Diba? Oo. Sa 35 years mo sa showbiz? Hindi Ay, ikaw ba? 35 years? 1986 pa ako. Anyway, alam mo, ang dapat mong tanggapin, dapat na ikaw, lalo na sa trabaho namin, na nangingialam kami sa buhay ng may buhay, sabi nga ng mga bashers. Yung katotohanan, meron din kaming sariling skeletons in the closet, ika nga. Walang malinis. Lahat tayo may kagagahan, lahat tayo may kalokohan. Di ba? Hindi kami nagmamalinis na, ito si artista, ganito ginawa. Hindi, meron din kami. Pwede rin kaming machismis. So, dapat balanse lang ang buhay. Kung marunong kaming mangalkal ng buhay ng ibang tao, dapat ready ka rin kalkalin ng buhay mo. So, open book naman yung buhay ko. So, minsan, dinidiscuss din namin yung buhay ko para din alam ng mga tao. Yung sa akin na nanggagaling, hindi yung nadidiscover nyo pa sa iba. So, ganun din yung ginagawa namin sa mga artista na nire-research namin ang buhay nyo, pero not necessarily sisiraan namin kayo o sisirain namin kayo. Hindi. The moment itapak mo yung mga paa mo sa showbiz, ready kang ma-intriga, ready kang ma-issuehan. Kasi nga, gusto mong maging artista eh. So, artista na rin kami. So, ready rin kami dapat na magantihan kami o kalkalin din yung buhay namin. So, ganun lang. Balanse lang ang buhay. Tama. Mama Lloyd? I agree with Nanay. I think that's our dilemma. Lalo na ako kasi si Nanay ang tagal na sa showbiz eh. When we started doing OGDA Showbiz Update, I think the dilemma was how do you handle bashers? Kasi you're opening yourself to social media. So, the main struggle, I mean, up until now, is how do you compose yourself when you hear bashings or when you read bashings? Kasi nga, gaya ng laging linya ni Nana, you cannot please everybody. So, you should be aware and you just have to accept the fact that kung nagbabalita, which we always want to put it that way, that we only deliver the news. Di ba sa age ng social media ngayon, mga artista, sila na mismo yung nagbabalita sa sarili nila eh, di ba? On what's going on with their lives. That's real time pa. So, kung mini-mirror lang namin yon, ini-echo lang namin yung mga news about them. Tapos yung mga fans or yung mga followers nila or yung other netizens, dahil din sa
open ang mga comment sections, 'di ba? Can comment anything on SOCMED. So, yun kung paano niyo lang po tatanggapin at i-handle yung mga di masyadong magandang mababasa mo about you. Yeah. As writers, kagaya natin, we're writers, we're social media people, we interview people. Meron tayong mga responsibility as writers and media practitioners. Ano yung mga kailangan natin isipin or kailangan natin bantayan sa sarili natin para maging fair tayo or meron tayong credibility na sinasabi? I always believe na na dapat wag mo kakalimutang tao lang din sila. Nagkakamali yung mga artista, nakakagawa sila ng kagagahan, at hindi mo dapat ihiwalay yung sarili mo bilang ikaw yung nagbabalita na nakakagawa ka rin ng mga kagagahan. So, pag nagkakamali kami, we apologize. We say sorry. Pag alam namin mali kami, but if we offend an artista, we say sorry. Sorry kung na-offend ka sa comment namin o sa opinion namin. But not necessarily aaminin namin mali kami. Nagkataon lang na nasaktan ka sa comment namin. So yun lang ihingi namin ng sorry. Marami na kayong nagawa pareho. Dati nasa technology ikaw, di ba? Web designer, creative person, naging media personality ka. Tapos si Mama Oj naman, naging reporter, tapos interviewer, actor. Ano yung mga nakita nyong pagkakamali na nagawa nyo na natuto kayo? Okay. Dami nun ah. Actually, bilang ako yung matagal na, so 1986, so mag-40 years na ako. Yes. In the industry. Nalaman tuloy nila edad ko. 42 na tuloy. Ako, 2 years old nagsimula. Anyway, dito kasi, kailangan alam mo lang na huwag kang lalampas sa guhit. Alam mo yun? Pag nalamampas ka sa guhit, pwede ka man-demand. Pwede kang ma-cyber libel. Actually, kahit nga hindi na kami lumalampas sa guhit, nadedemanda pa rin kami. Na susu pa rin kami kasi siguro sa panig ng artista, hindi nila gusto talaga yung mga komento namin. And we have to face that. The reality na pag andito ka, handa kang mademanda at handa ka rin ipagtanggol ang sarili mo. So, ganun lang. Kasi kung ayaw mo naman talaga rito sa business na to, lumayas ka. Hanap ka ng ibang trabaho. At saka when we have news, alam ni Nanay yan, we always go the extra mile to as much as possible confirm from different sources. Di ba, Nay? Kasi nga, syempre, minsan may mga balita na lalabas, as dudukutin namin, para may additional input kami. So, we do an extra research. Yes. Tatanong kami sa mga artista. If artista. possible, talagang si Nanay would talk to the person involved para straight from the horse's mouth, makuha namin yung sagot doon sa mga issues na kumakalat. Kaya, I think yun, when you mentioned about responsibility, I guess yun yung pinaka na-instill ni Nanay dun sa show namin na being responsible is going the extra mile of knowing more information about the issues that we tackle every time that we have an episode. Kaya pag gumagawa po kami ng episode, akala ng iba, basta nagchikahan lang kayo. Hindi. Naku, minsan mas mahaba pa yung yung deliberation namin tsaka yung research namin kesa dun sa actual na shoot namin. Oo. Parang parang it takes us like 2 hours to discuss kung ano yung pag-uusapan. Yes. Tapos, kasama na dyan yung pagre-relax para walang conscious pag harap sa camera. Yeah. Tapos yung, minsan nga, nakakagawa na kami ng mabuti, masama pa rin kami. Nakakapag-comment na kami ng mabuti, nakakapag-commend kami ng mga nagawa ng artista, masama pa rin kami. So sabi ko, saan natin lalagay sarili natin? Nung araw, para lang sa kabatiran ng mga nung araw,
pag nakapagpaiyak ka ng artista, successful kang reporter. Kasi napaiyak mo siya sa article na sinulat mo, napaiyak mo siya sa tanong mo, yan, successful ka na dyan. Pag tinarayan mo sila, nung ngayon, hindi na ganun ang dynamics. Kasi ngayon, pag may tinira kang isang artista, yung mga fans sila ang titira sa'yo. Hindi katulad nung araw, susulat lang sila sa publication, tapos mumurahin ka lang nila. Kayong dalawa lang nagkakaalaman dahil sinulatan ka, hindi ba? So, ang gagawin mo lang, tatapon mo lang yung sulat. Wala nang nakaalam. Ngayon, hindi. Diyos ko. Ang mga comment ngayon sa social media, talagang nababasa rin ng iba. Yes. Tapos gagatungan pa ng iba. Tapos palalalain pa ng iba. Tapos dadamputin din ng iba. Yes. Para maging magkaroon din sila ng virality. At saka nababasa din ng families namin. So, isa pa yun dun sa nakakadagdag sa anxiety namin na iniisip mo na yung how would you feel about their comments. Tapos isipin mo na, paano pag nabasa to nung pamilya ko, ng mga anak niya, ng parents ko, di ba? So, isa pa yun dun sa mga tinrain ni nanay sa mga anak niya. Okay, tinrain ko yung mga anak ko dyan. Sabi ko, pag nakakabasa ka ng negative about your dad, that means relevant ang daddy niyo. Diba? Pag wala na anak tumira sa daddy niyo, wala na nag-comment back o nag-respond sa mga vlog ko, yun ang nakakalungkot. Ibig sabihin, hindi ka na nila pinaniniwalaan. Hindi ka na nakaka-apekto ng buhay ng ibang tao. So, ganun ko tinrain yung mga anak ko. Na pag may nakaaway na artista, minsan nga yung mga anak ko, tawa pa rin ng tawa. O, daddy, nakaaway mo naman si ganitong artista. But hindi na silang tatanong, bakit mo nakaaway? Kundi, tinatanong ako ng mga kaklase ko, ba't daw kayo nag-away? Ganun na sila. Kasi alam na nila, hindi pa sila pinanganganak, ito na trabaho ko. Correct. Diba? Kaya yung normal na lang sa kanila. Hindi katulad ng may mga anak ng artista na pag tinira yung tatay nila o nanay nilang artista, sasagot yung anak. Pag sumagot yung anak, yung comment niya, madudukot ng mga news online. Yun pa yung malalabas, di ba? Kaya yung mga anak ko, walang ganyan. Sabi ko, huwag kayong sumagot. Pag sumagot kayo, umpisa na yan. Mapipiko na kayo. Nung bata ka, naging ganun ba yung mga parents ninyo sa inyo? Kasi in the first place, pinasok nyo yung trabahong ganyan, mahirap, di ba? Maraming nagsasalita, maraming nagko-comment, maraming nang babash, parang mali ka palagi, parang ganon. Nung pumasok kayo sa ganyang trabaho, anong sinasabi ng mga magulang ninyo? Meron ba kayong sinabi ng nanay mo sa'yo, di ba? Dito sa trabaho ko. Oo, nung naging reporter ka, di ba? Tapos gusto mo mag-aral, ano sabi sa'yo ng nanay mo? Hindi. Diyos ko, ang haba ng kwento niya. Hindi kasi ako tapos ang college eh. First year, first sem lang ako. By choice naman kasi din. Oo, kaya diba? nga, medyo kasi. Kaya, ako ngayon pag sa mga bata, kahit nga ako sinasabi ko sa anak ko, ano gusto mo hanggang senior high ka lang, okay lang sa akin. Very open siya. Basta mamimili ka ng mga crash courses. Para malay mo doon sa 5, yung isa doon matunugan mong gusto mo pala. O di yun ang happiness mo. So ngayon ganun na, nung araw hindi ganun. Para lang din may konteksto kasi nung nag-aaral siya, gusto niya nang mag-work. So ayaw ng nanay ko. Ayaw ng nanay niya, ginawa niya, sandali. tumakas siya. Oo, diba? hindi, gusto ng nanay ko tapusin pag-aaral ko ng college kasi feeling niya ako mag-aahon sa kahirapan namin. Dahil napatay nga sa hold up yung tatay ko. So akala ng nanay ko pumapasok talaga ako. Pero hindi, pumapasok ako kay Miss Christy Fermin. Yes. Nag-apprentice ako. Nag-apprentice na siya. Pero hindi ko sinasabi sa nanay ko. Nag-ano lang ako, acting lang ako pagdating ng bahay ko. Pagod ako mula sa school, mula sa PUP, ganyan. Tapos, hanggang sa nakakapagbigay na ako ng
250 a week sa nanay ko. Kapag abot na siya. Oo. Saan to galing? Hindi nag-apprentice ako, pero nag-aaral pa rin ako. So hanggang sa naging 500 na a week, naging 750 na a week, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya Nay, nag-aaral pa rin ako, ha? Tapos, nung lumaki na yung bigay ko, sinabi ko sa nanay ko, Nay, magko-concentrate muna ako dito sa sa trabaho ko. Kasi naka 1.5 na ako a week. Sa nanay ko, bigay. Doon niya na inamin No. na hindi siya pumapasok kasi nga Hindi na ako nag-full time na pumapasok. siya ng Tapos, sabi niya, mag-ipon na lang muna siya. Tapos, ang siste, nung Nakapag-ipon na ako. nakapag-ipon na siya, sinikan niya sa nanay niya. Oh, Nay, sabi ko, nakaipon na ako. Pwede na akong bumalik sa pag-aaral. Ha? Babalik ka? Paano kung masira yung trabaho mo? O, di ba? Ganun pala ang style. Oo, di ba? So, hindi na ako hindi na ako bumalik sa pag-aaral. Paano kayo- Nagtuloy-tuloy na siya. Kasi nga, from being a reporter, he went up the ladder hanggang sa naging editor-in-chief na siya ng ibang mga magazines na sinusulat nila. Wow. At the age of 18, naging editor wow. na ako. Yes. So talagang yung bata pa kayo, gusto niyo, pinag-uusapan niyo yung mga artista, mga Hindi pa kami magkakilala. celebrity. Oo, di pa kami magkakilala. Year Nakilala- 2000 kami. Year 2000. Ako, nagsusulat na ako, 1980s pa. Late 80s ako nagsusulat. So, ayun, sinimulan ko sa mga pagpunta-punta sa That's Entertainment, ni Kuya Germs, yung ganon. Tapos, syempre, alam mo, wala ka sa kolehiyo, di ba? So, inaral ko na lang din yung industry. Kung paano siya gumagalaw, kung paano ka kikita. Ang natutunan ko, kailangan marunong ka makisama. Yes. At saka yung sa pagsusulat niya, self-taught din. Yung paano yung mga Nag-aral ako diba? sa National Bookstore. Sa National Bookstore siya nag-aral. Oh, wow. Oo. So yun yung parang naging library mo. Yun ang naging library niya para dun sa mga grammar, di ba? Wow. So, Kasi nga dahil hindi gusto siya ko- pumapasok ng school. Doon ako so nag-aaral. siya, tumatambay siya doon. Wala pang plastic yung mga libro nung araw, di ba? Buklat ako ng buklat niyan. Kaya alam ko ang paggamit ng hyphen, dash, semicolon, colon. Yes. Alam ko yung paggamit nun. Nang namahaba, nang namaikli. Oh, wow. Raw, daw, doon, Diba? roon. Mga ganyan, alam kong gamitin yan. So, hindi ako nag-aaral ng journalism. Yeah. Hindi, talagang, lang siya, sa gabay lang ni Ate Christy. Tinuruan niya ako. Kaya, di ba, ako naniniwala, pag gusto mong matutunan ng isang bagay, mabilis lang sa'yo kasi unang-unang gusto mo siyang Yeah. matutunan. Yeah. Di ba? Yeah. Pero pag itinulak ka lang ng nanay mo sa isang bagay na, ito, aralin mo to. Mag-abogasiya ka, mag-doktor ka, ganyan. Kung wala naman talaga sa loob mo na yun ang aralin mo, hindi ba? Kung Kailangan hindi naman yun talaga ang hilig mo. galing, yeah. Kaya ganun ako sa mga anak ko. Ano ba hilig mo? Kahit anong hilig mo, kahit gusto mo magmadre, okay sa akin. Di ba? Basta gusto mo, basta it will make you happy. So yung mga anak ko, ganun, yung isa nagme-medicine. Gusto mo ba talaga yan? Sabi ko, daddy, gusto mong maging doktor. Mahirap yan, anak, ha? So, hindi ko sinisiraan yung kurso, kundi inaano ko lang sa kanya na ito yung mga, repercussion na, mawawalan ka ng buhay dyan, magkaka-pimples ka, ganyan. Hindi nasira ang loob ng anak ko. Kaya nag-medicine siya. Ayun, ngayon, meron na siyang gawang medicine cabinet. Ay, hindi na! Nasa school! Sa school pala, sorry. So, yung isang anak ko, yung panganay naman, si Erin, na isa ring vlogger, hindi niya alam kung anong kukunin niya. Sabi ko, anak, syempre alam ko naman yung kapasidad ng anak ko. Sabi ko, anak, try mo mag-culinary. Kaya ko ba yun, daddy? Hindi naman siya nagluluto sa bahay. Pero, anak, kailangan may matapos ka. Kasi, di ba, tapos ka na ng senior high. Anong gusto mo? Yan muna subukan. Pag ayaw mo, alis ka dyan. Nung niya, nag 2 years siya. Diyos ko, ilang million yun, Correct. Grabe yon. So, ang ending, nagustuhan pala niya. So, recently,
tumanggap siya ng bronze medal doon sa Philippine Culinary Cup. Naglumaban siya sa Hamburger Challenge. Yeah. So, tuwa na rin ako. Sabi na anak ko, sa tanang buhay ko, Daddy, hindi ako nakatanggap ng medal sa school. Dito pa sa culinary. Di ba? Wow, congratulations. So, natatagpuan nila yung purpose nila in life. Kaya yung ibang mga anak ko, anong gusto mo? Psychology? Psychology, gusto niya, okay. O pag ayaw mo na dyan, ha? Pag hindi ka na masaya, pwede ka mag-shift. Kasi nung araw, hindi tayo pwedeng ganun. Kung ano lang, hindi. Aralin mo yan, tapusin mo yan. Ngayon, hindi na pwedeng ganunin ng mga bata kasi may kasama na siyang mental health. Okay. Ako naman a firm believer kasi din talaga business story ni nanay na everything happens for a reason. So, feeling ko, prepare din ako ng universe at ni Lord nung nag-start ako mag-co-host kay nanay din sa OGD Showbiz Update. Kasi before po, ang business ko is wedding planning, event Di ba GRO ka? No! Gusto mo yung sagot ko? No! Nag-banking ka rin, di ba? Yun po yung naging graphic designer? first na job ko. So, parang ako naman po, ang ginagawa ko, doon din ako grateful sa parents ko na kung ano yung gusto kong gawin, parang si nanay, bilang magulang, kung anong gusto mong gawin, hinahayaan lang nila ako. So, nung bago kami nag-meet ni nanay, nag-work po ako nun sa bangko. Tapos, nung college kasi ako, yung mga friends ko, puro sila mga working na. So, dahil kumakanta ko, lagi nila ako sinasama sa comedy bar. Tapos, ako yung pinapakanta nila. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mamatay na hindi ko nasubukan mag-stand-up comedian. So, dun nag-cruise yung landas namin ni nanay. May isang bar na nag-audition ako, tapos na-partner ako sa kanya. Tapos, yun, since year 2000, hindi na kami naghiwalay. Wow. So, nung bumalik ako sa corporate, tapos nag-focus po ako dun sa business nga na event organizing, napunta naman ako sa pag-costume design sa pelikula. So, dun ko nakatrabaho yung mga artista, yung mga staff, mga director. So, sabi ko nga, kung hindi ka nag-take ng risk na gawin yung passion mo naman for fashion styling, for costume design, baka hindi rin po ako naging eligible para mag-co-host kay nanay for a showbiz-oriented na show. Kasi hindi ko alam yung inside and out ng showbiz industry. So ngayon, behind the scene, in front of the camera, alam ko po lahat yung galawan. And kahit pa paano, kilala ko na rin po yung lahat ng mga people involved sa industry. So you had to grab the opportunity when the opportunity presents itself, di ba? Parang Sometimes you ganon. have to create the opportunity Sometimes you can't just keep on waiting, di ba? Parang kung hintay ka lang ngayon tayo ng oportunidad, parang alala ko dati may mga sinasabihan ako na, baka pag kailangan po ng host tas walang pumansin sa'yo. Pero may isang nagtiwala sa'yo, tapos hindi mo sinira yung tiwala. So, I mean, there are times that you really have to create the opportunity for yourself then. Pero it's a really big blessing if somebody would trust you, would open the door, diba? They would open the door for you, but nasa sa'yo na yun to keep that door open. Yeah. Diba? By being good at your craft, by being good at what you do, by being grateful, diba? By being a good person, so that you can flourish in whatever industry you're gonna enter. Sabi nga nila, it only takes one person to give you that break. Yes. Diba? And sino yung person na yon who gave you that break? Is it Mama Oj? Sa showbiz, si nanay talaga. Marami naman siya alam ng trabaho eh. Dati kasi siyang sabihin mo na nag-GRO ka. Uy, hindi! Sige na para ma-viral. Baka maniwala. Actually, yun yung naisip kong sunod na pasukin. Yung Yan. sa partnership ninyo, paano nyo ginagawa, pinapabuti yung partnership ninyo? Kasi, di ba, you have to trust each other. Yes. Kailangan, meron niyang timing sa pag-banter ninyo, pag-joke ninyo. Kailangan magaling kayo sa timing. Alam niyo yung isa't isa kung kailan kayo papasok. So, anong ginagawa niyo para mapatibay yung partnership na yon?
lagi kaming magkasama. Yes. Importante kasi malalim yung samahan para alam niyo yung strengths and weaknesses ng isa't isa. Tama. At kailangan kasi kabisado mo yung kasama mo. Katulad ng pag nag-i-interview ako sa OGDS Inspires, kailangan makausap ko muna yung tao. Kailangan maramdaman ko muna. May preparation muna sila. Oo, na magaan ang loob nito sa akin. na hindi siya, wala na kaming wall. Kasi kakausapin ko ito mamaya So ngayon pa lang, chinichika ko na siya. Kailangan nyo i-break yung icebreaker. Para malaman ko kung ano kung saan ko siya tatamaan para kung gusto ko siyang paiyakin. Ganon. Parang ganon, oo. Para alam ko kung paano naman mag-shift ako para patawanin naman siya. So, siguro, ewan ko kung yung iba ginagawa yun din ng ibang nag-interview na kakausapin muna ng off-cam. And katulad sa mga interview sa Senado, hindi mo kakausapin yung senador para mag-usap kayo ng malaliman. Talagang i-ambush mo lang yon. Yeah. Ito kasi hindi kailan meron kayong meron na kayong rapport, magaan na yung loob niya sa nag-interview. Kaya madalas din nangyayari na pagkatapos magsalita sa akin ng artista, tatawag sa akin yan. At sasabihin, uy, nadulas ako sa isang kasi nasabi ko, hindi pala pwedeng sabihin yun. Pakitanggal mo na lang. Yes. Okay. Uy, medyo awkward yung sinabi ko. Na ay kasi naman, akala ko nag-uusap lang tayo, nakalimutan ko may camera pala. yes. Naging komportable na kasi komportable sila. na. Yeah. Kaya ako naman, hindi naman ako malupit sa ganyan. Pinagbibigyan ko naman. Oo naman, sige, papaalis ko. Otherwise, isisend ko sa kanila yung draft bago ko ilabas for their approval. Yeah. Kaya walang sisihan pag lumabas. Kasi pinakita ko muna sa iyo So meron ding mga na lumabas na tapos pina-down. Okay. Otherwise ididemanda ako, idadawit ako. Marami sa pa kayong demanda. nakasalamuhan na interviewee na marami talagang sinabi na kailangan dami. tanggalin. Meron siya mga interview na hindi na niya talaga pinost at all dahil sa dami ng pinapa-edit. Yung sa dami ng pinapa-edit, hindi ko na pinatanggal. Hindi ko hindi na na inilabas. in-upload. Oo. Meron naman ako artista in interview. Tumawag sa akin. Sa papa-interview daw siya kasi binugbog siya. Binugbog siya. Sabi ko, talaga, bakit ka binugbog? Ganyan. So, sinabi naman niya sa akin. So, pumunta siya sa akin. In-interview ko, nagdudugo. Ilong niya, talagang may dala siyang tissue, talagang dumudugo yung ilong niya. Tapos, yung shoes niya, puno rin ng dugo. Oh, wow. So, Fresh from the away. Di inilabas ko. Tapos sabi niya, Mama Och, pa-review muna. Pa-preview muna bago mo ilabas. Okay. Mama Och, patanggal to. Draft 1. Mama Och, patanggal to. Alin dyan? Tatanggal. Sige, tanggal. Send ko ulit. Mama Och, patanggal naman ulit to. Sorry ganyan. Okay, tanggal. Send ulit sa kanya yung draft. Mama Och, patanggal to Okay. Mama Och, kita ko muna sa lawyer. Okay. Nung pinakita sa lawyer, Mama Och, sorry nakikiusap ako. Huwag na natin ilabas kasi makikipag-usap yung kabilang kampo. Paano na? Naka-apat na draft na kami. Correct. Nagbayad na ako sa crew. Sa crew, sa editor, ilang beses ni-revise. So, dumadating talaga yun. At hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit kasi lalo na pag pinapangakuan ako ng
sa'yo ako magpapa-interview yung susunod, ganyan. Ginawa naman niya. Sa akin nagpa-interview. Sabi ko sa'yo, may utang ako sa'yo eh. Papa-interview ako. Because Gusto they nagpa-interview. placed their trust on you. Yes. Trust is very... Going back to your question, I think nabanggit mo lang yung trust. Siguro kaya rin kami ni nanay nag-work kasi nga yung trust. I trust him. I know that whatever happens, he has my back. So, yung sinabi rin kanina nanay na yung spending time together. Kasi kami, kahit na walang camera at may camera, kung paano kami mag-usap, ganun din. Minsan nga, lagyan mo na lang kami ng camera eh. May episode na kami. So, very important po talaga yung bonding, yung trust, at saka yung respect, at saka yung gratitude. Kasi syempre, di ba, talagang pag halimbawa nag-work ka na grateful ka dun sa katrabaho mo, talagang pagbubutihan mo yung trabaho, pag-iigihan mo, at saka mas na-empower ka na to do your best kasi alam mo na meron kang tiwalang ayaw mong sirain, di ba? Tsaka meron din kami mga moments na nag-aaway kami. Na tumatalak ako. Yes. Kasi normal naman yun eh. Lalo na sa trabaho. Normal yun. May mga ganun kaming instances. Pero mga after a while, wala na. Para na akong gaga. Yeah. Kabisado na rin niya ako. Yeah. So, ganun lang yung aming dynamics. Importante yun eh. Hindi, kasi kesa sa iba mo pa marinig, sasabihin ko na sa'yo. Yes. Or sabihin mo na sa akin kesa sa iba ko pang marinig. Kasi isa sa nakakapagpatibay ng relationship yung gano'n, na honest kayo. Yeah. Na kunwari, late si Mama Loy, late ka na naman. Pasensya ka na, Nay. Chu. Tapos, after ng shoot namin, magsasorry ulit siya. Sorry, Nay, ganyan. Yung ganun, hindi yung, so dead ma ka? Wala, para kang artistang bida na ikaw lang inintay namin. Pagdating mo rito sa set, wala ka man lang sorry. Di ba may mga ganyang artista na, so utang na loob naming dumating ka? Ganyan. Buisit ako sa mga ganyang artista pag sa teleserye. Sino yan? Clue. Ha? Clue. Doon na sa show natin. And speaking of trust, maraming taong nagtitiwala sa inyo pareho, di ba? Kay Mama Oj, you manage actors, performers. Ano yung relationship mo sa kanila? Paano nila nabibigay yung trust sa'yo, yung pagtitiwala, at paano kayo nagkakaroon ng magandang relationship? Kasi, syempre, ikaw yung nag-manage ng careers nila. Tapos parang, syempre, meron silang ina-expect sa'yo as a manager. Diba? Dati masipag pa ako medyo nandun pa ako sa peak na talagang tutok ako sa mga talents. Pero when Liza Soberano left me because tama naman din siya. Tapos na yung kontrata eh. So, doon na ako nag-start na career ko naman. Ako naman this time. Yeah. Kaya nung nawala si Liza, unti-unti, umaano na ako, yung sumisegue na ako sa pinaka-core ko. Ito nga yung pagiging reporter. Tapos yung nag-i-interview rin ako. So, career ko naman muna. Kasi sa mga panahon ngayon, tandaan nyo sa mga managers, hindi lang career ng artista ang minamanage nyo sa isang artista, kundi personal na buhay nila. Kung minor pa yung aalagaan mong artista na yan, hindi lang yung minor ang inaalagaan mo. Hindi ka lang sa minor nakikipag-engage, kundi sa parents. Yes. Yung mga expectations nila, i-manage mo din. Yung mga kamag-anak ng bata. Ngayon, kung nasa edad na yan, career, personal, minamanage mo rin. Kasi pag pinabaya mo yung personal nila, maapektuhan yung career. Meron ng pangatlo na minamanage mo sa isang artista. Ask me what? Ask me kung ano yon. Ano po? Mental health. So ngayon, di ba parang lahat ng tao, yun na naging aware na kailangan natin i-address yung mental health. Right? So,
Ano po yung mga signs or pag kunyari nahihirapan na yung bata or nahihirapan na yung artista, ano po yung mga signs na parang, oh, teka muna, kailangan natin, alalayan, yung ganon? Alam, kasi nga nag-mellow na ako eh. Pagkatapos ni Liza, hindi na ako masyadong yung sabik na mag-manage. Konti na lang minamanage namin. Pero hindi na ako ganun ka-agit na push kung push. Hindi na, parang lumipas na yung panahon ng ganun eh. So, ako naman, ang karir ko naman ang minamanage ko din. Yeah. Although meron ng ibang nag-handle ng mga talents namin. Kaya nga, kasi nga, yung sinasabi ko, yung mental health. Kasi kung kunwari, gerera ako, mataray ako, ikaw na artista ko, tatarayan kita, or pagagalitan kita. Paano kung meron kang mental health issue? Tapos bigla ka na lang tumalon sa building kasi pinagalitan kita. Nung tumalon ka sa building, hindi ka naman nahulog. Kasi tumalon ka lang dun sa building. Dun sa floor. Tumalon lang siya. Gumanon. Hindi, tumalon lang sa... Hindi siya tumalon na Oo. Sa building lang. Nag-hop lang Oo, siya. Oo, kasi nga, Ganun lang. kasi nga nagse-celebrate ng New Year. So, pag-ihiwalay ng taon, Pampatangkad. pampatangkad. Oo. Actually, parang in-adapt din ni nanay yung attitude niya sa mga anak niya dun sa mga alaga niya. O gusto mo pa ba dito? Ayaw mo na? Ano nang gusto mong gawin? Oh, sige, okay. O, alis ka na. Oo, nagre-release din ako. Ang Oo, bilis-bilis ganun kong na siya. kausap. Kasi, Ang bilis niya. Pag ako sinabi ng artista niya na ako na lang po magmamanage mo na sa sarili ko. Okay, kahit hindi pa tapos yung kontrata, may manang artista siya, walang kontrata sa kanya. Verbal lang din. ganun ako, parang Oo. kasi maikli lang ang buhay. Huwag mo nang i-stressin sarili mo. Parang Kung hindi na nag-let sila go happy kayo. sa'yo, go lang. Let's just save the friendship. Yun lang naman ang akin lagi eh. Huwag tayong mag-aaway. Tsaka sana wala akong marinig Yeah. na sinabi mo against me. Ganyan. Kasi, iko-correct kita pag may narinig ako. So, ganun lang. Kaya, hindi na ako masyado pang komplikado ngayon nag-manage ang talents kasi hindi ko naman nilalahat pero maaarte na yung mga bata ngayon. Pero hindi ko nilalahat Karamihan maaarte na. May mga demands na. Tapos mga nasusulsulan. Bakit yung yung kabila merong ganito, 2 PA. Ba't ako wala? Ba't road manager lang ako meron? Mga ganyan. Diyos ko. At saka ikaw na yung tinatanong, ano bang plano mo sa akin? Dati, di ba, mga artista, maghintay ka lang kung anong plano ng manager sa'yo. Ngayon, hinahanapan ka na ng, ano bang plano mo sa akin? Anong gagawin ko for this year? Ha? Oo, merong ganyan talent na ngayon na hindi ko rin naman sila masisi kasi alam mo, saka lang naman nila naiisip yon kapag wala silang ginagawa. Ano kaya gagawin ko bukas? Parang for 1 month, wala yata akong project Kaya nila natatanong, ano ba plano mo sa akin? Pero hindi nila itatanong yan pag busy sila. So, normal lang naman nagtatanong. Kaya lang, ang lagi ko sinasabi, hindi ko naman pinlano yung kay Vice Ganda. Hindi ko rin pinlano yung karir ni Liza Soberano. Parang parang, hindi man kami sa Kamwat May. Basta susunod ka lang lagi Yes. sa direksyon natin. Dapat iisa lang direksyon natin, hindi tayo magkahiwalay. Dapat magkakampi tayo. Magtiwala sa manager kung paano yung diskarte. Oo. Sa panahon ngayon there are 2 kinds of artista. One is movie and TV actor. 2 is digital stars. 'Di ba? So kahit hindi sila lumabas sa TV, sikat sila, lumakad sila sa mall, nakikilala sila. Kasi nga, meron ng SOCMED. Artista sila sa digital. Kahit hindi sila umarte-arte, nagvo-vlog lang sila, artista sila. Naiimbitahan na rin sila sa mga out of town. At mas mahal pa sila Minsan. sa mga totoong artista. Nakakaloka. Speaking of social media, nag-transfer kayo sa social media, di ba? Bakit nyo naisipan na mag-transfer sa social media
Bakit? Kasi Alam, yun na napakadaling sagutin yan, ano? Kasi, kailangan mong sumunod sa agos eh. Yes. Pag hindi ka marunong lumangoy, nandun ka lang sa pangpang. Kasi nga, takot kang lumangoy. Pero kung susundan mo yung mga lumalangoy dahil gusto nilang lumayo, gusto nilang mapunta dun sa kabilang island, mag-aaral kang lumangoy. Para masundan mo sila at makarating ka sa island. So, ganun lang kasimple. Kung ano yung uso, sakay ka. At saka kasi we started OGDA Showbiz Update during pandemic. And during pandemic, talagang yun din yung hype ng social media. Yun ang hype ng digital. So si Nanay nagkaroon ng foresight na parang walang showbiz oriented na online show. So kaya niya naisip gawin yung dati niyang ginagawa, which is yung mga showbiz oriented na mga shows. At syempre nakakatuwa dahil pioneer kami doon. Yes. Wow. Kasi ilang taon na tayo? 6th year na namin Magsi 6 ngayon. years And na we're celebrating kami. our 6 years. Sa November. Kasi nga 2020 po kami nag-start yeah, during the pandemic. At nakapwesto agad kami bago mag-lockdown. Yes. Kasi wala silang ibang pinanonood kundi yun. Hindi sila pwedeng lumabas. Kaya manonood lang sila ng YouTube. Pero ngayon, bumaba na kasi ang dami ng content creator. At saka ang dami na rin mga streaming platforms, ang dami mga apps. Yeah. So yun naman yung challenge ngayon, actually not just for our show, but for so many content creators, is how do you keep people... The music playing. Yeah, hindi. How do you keep yung mga manonood na panoorin ka? Yun nga, how do you keep your relevance dito sa digital world? How are you keeping yourselves relevant given marami ng mga vloggers, marami ng mga thought leaders na nandyan sa labas, marami ng mga podcast? I think, speaking for Nanay, it's still keeping yung integrity at saka yung credibility niya as a showbiz insider. As someone, ang tawag na nga sa kanya ngayon, patron ng mga marites, patron ng hiwalayan. Kasi pag sinabi ni OGTS na hiwalay na si ganito, naniniwala sila na hiwalay na yung mga tao na yon. So ngayon, syempre, sa showbiz, diba, gusto malaman sino yung naging mag-on, sino yung naghiwalay. Ang number one nilang hinahanap ngayon, ay, alamin natin kay OG Diaz. Ganon. Pag may mga ganong duda na, hiwalay na ba to? Hindi. Tingnan natin, baka ibalita ni na Ochi. Yung ganon. Pero hindi yun pero syempre hindi naman medalya ang dating sa akin nung ganon na. Syempre lagi namin nililinaw na hindi kami masaya na nagbabalita kami na hiwalay na tong dalawa. Para lang sabihin kami na una, kami nakascoop. Syempre, malungkot ka pa din. Kaya lang ito yung balita, ito yung work namin, ito yung inaasahan sa amin, kung ano ba yung totoo. Yeah. So, ganun. Kaya, ito yung sample na yung halos isumpa kami ng Katniel nung araw na Nung binalita namin hiwalay na sila. Yan, Diyos ko, grabe. Grabe. Grabe yung Bashing. bashing. Oh. Tapos talagang... Parang yun lang isa din sa mga balita na naapektuhan din yung mga anak mo. Pati yung mga, di ba, pati sila Eri noon, talagang, pati sila na naramdaman nila yung effect nung pinaputok namin yung balita na hiwalay na yung Katniel. Pero, buti na lang nagsalita si Catherine Bernardo, di ba? Pero yung mga anak ko, hindi naman sila maapektuhan lang sila kapag alam nilang kapag nakita nila sa akin dahil sa araw-araw namin pagkikita, kung malungkot ako. Hindi parang normal na sa amin yung ganun sa trabaho namin na dumugin ka ng bashing. Sa totoo lang, araw-araw, grabe. Pero yung Katniel, iba talaga yun. Yung parang feeling ko yun the height talaga na na very challenging time for us na talaga parang kalaban mo yung buong mundo kasi nga buong mundo Katniel, di ba? So kaya nung eventually lumabas yung totoo na nagsalita si Catherine na hiwalay na sila, wala namang mga nag-sorry sa kanya. Doon sa mga nambash sa kanya, wala namang mga nag-sorry. Asan na yung mga sorry?
'Diba? Kaya, Diyos ko, parang, ano to, pagtapos ako isumpa, ngayon napatunayang tama ako. Oo. Wala man lang nag-sorry. I mean, may mga ilan-ilan, pero mas marami akong natandaan na bash. Pero hindi naman para i-demanda sila o ano. Hindi, ang treatment ko kasi sa ganyan, sa basher, hindi ka kailangang maapektuhan ng basher. Lalo na kung hindi mo siya kilala ng personal, yung basher. At ganun din yung basher, hindi ako kilala ng personal. So, dapat hindi ka mag-invest ng emosyon sa kanya. Mag-invest ka ng emosyon kung titirahin mo ko. Kunwari, dahil magkaibigan na tayo. Doon ako uy, ba't ako tinira ni Mick? Hindi man lang ako inask. Tinira. Doon, maapektuhan ako kasi magkakilala tayo. Pero kung hindi ko kilala ng personal, hindi ko pinag-aaksaya ng panahon. Minsan pag lang ako, pag trip ko lang, sasagot lang ako ng isa. Yeah. Ayun, madadagdagan na naman ng basher ko. dahil ginulo mo na naman sila Naguluhan na naman sila dahil nga sa comment ko. Yeah, speaking of, kagaya nung sabi nyo, konti lang panahon sa mundong to, di ba? So marami na kayong nagawa, each one of you, marami nang nagawa. Mama Lloyd, you started in banking, di ba? In creative, you were graphic designer. Yes. Then you went into wardrobe. Yes. Marami ka nang nagawa sa entertainment industry, tsaka sa ibang industriya. Ano pa yung mga gusto mong gawin? Gusto niyang gumawa ng bata. Uy, hindi! Kaya gusto niya na I wanna be a mother! Gusto niya na Yung famous magpa-kifi. line niya. Ay, hindi. Oo. Actually, siguro, nasa state ako ngayon nung buhay na hindi ko naiisip na meron pa ako ibang gustong gawin other than this. Diba? Parang na-reach mo na yung level of contentment na alam ko na lagi ko sinasabi na for every dream realized, another one must take its place. Pero nandun ka ngayon, minsan mapupunta ka sa isang estado sa buhay mo na yung level of contentment mo, anything that happens beyond that, bonus na lang. So siguro parang ako na-reach ko na yung level of contentment na sobrang happy ako dun sa partnership namin ni Nanay. Sobrang happy ako dun sa ginagawa namin ngayon. Na nagagawa ko pa rin naman yung ibang mga bagay na nagagawa ko, which is yun nga yung pag-design ng mga spaces, ng homes, ng mga offices, di ba? So, nag-interior po kami. And at the same time, nagagawa ko pa rin naman po yung mag-organize ng mga events. So, other than that, parang wala naman na. Parang, sana magka sa TV, 'di ba? Dahil dati doon talaga siya nagsimula and lagi kong naiisip and nawi-wish and pinipray na sana mabalik ulit si Nanay doon sa television kasi I'm sure mas marami siyang mapapasaya. Meron namang may mga opportunity naman na Yes. nag-a-ask na sa akin kung willing ako to have a comeback sa TV. For now, kasi hawak ko yung oras ko. Nag-enjoy ko siya. Yeah. Yes. So, tsaka hindi naman ako naghahangad na ng malaki. Okay na ako kasi na-experience ko na lahat yan. Yung pagsusulat, check. Naging reporter ako. Naging editor pa ako. Naging field reporter ako hanggang sa maging talk show host ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng morning show. Ano pa ba? Naging radio anchor ako. Naging actor ako mismo. Yes. So, lahat ito, na-check ko na. So, ano pa bang gusto ko? Ang gusto ko na lang ay mahawakan ko ang oras ko. Yeah. Para kung kailan namin gusto mag-shoot, sa oras na gusto ko. Yes. Tsaka importante din yung nasa-sustain mo yung passion mo. Parang ako, passion ko din po talaga mag-host kasi 18 years old pa lang ako, nag-host na ako ng mga events. So ngayon na may other opportunities for hosting. So sana ma-sustain, 'di ba? Tapos yun nga, yung other passion mo for the arts, for creativity, nasa-sustain mo. So, siguro pag na-reach ko na yung level ni Nanay na na gusto niya na lang mahawakan yung oras niya kasi hindi niya na kailangan yung pera. Di naman.
Diba? Ako Pero ay- hindi, ang maganda din kasi din talaga, dahil nga love ni nanay yung ginagawa mo, diba? Love your work and your work will love you back. So, I think bukod sa nasusustain ni nanay yung passion niya, yung love niya sa ginagawa niya, and yun din po, nasusustain din niya yung mga needs din ng family niya because of what we're doing, diba? You think you've reached the point in your life na masasabi mo na ito na yung purpose ko, ito yung mission ko sa buhay ko? Ano yung mang-chismis ng buhay? Hindi, mag-host, I think more than, kasi people would always brand us na chismosa or ano, Marites. chismis yung pinapakain sa pamilya. And I would always rebut that by saying na we are delivering entertainment news. Bakit yung isang balita na pag narinig nyo sa mga news items, hindi nyo tinatawag na chismis, pero pag narinig nyo sa amin, ang tawag nyo chismis. Eh minsan yung binabalita nila, sa amin din naman galing. So, minsan yun lang yung unfair part of it, na kinakahon ka na chismosa at chismis yung pinapakain mo sa pamilya mo. And I would always tell them na we are delivering the news. Kaya minsan may good news, may bad news. Pag good news, yan lagi sabi nanay, hindi nga nagpapasalamat yung mga nabalita namin na good news. Pero pag bad news, ay grabe naman maka-atake. No? So, Kaya yun ang rule ko sa buhay. oo. Rule ko doon. Bibigyan ko ng karapatan ng isang artista na magalit sa amin. Kung una ay marunong siyang magpasalamat. Dahil marami akong ganyan na ilang beses naming pinuri, kinomend yung acting, dahil may magandang nagawa, isinama namin bilang item sa showbiz update. Tapos, walang thank you. Yes. Nakurot lang namin ng konti. Grabe. Tatawag. Ba't mo naman Mama Och, ganyan. Sabi ko, marami rin naman akong sa iyo na napuri ka namin ng marami Nakakarating din ba sa'yo? Ginaganon ko sila. Kasi, sinabi ko, di ba, nung una pa lang, dapat balanse ang buhay. Pag marunong kang manita, marunong ka rin magpasalamat. Tama. At saka din yung tayo ngayon ko lang na-realize din tayo din kasi minsan nagsiset din tayo ng standard sa sarili natin Yung level of professionalism. We deliver the news in an entertaining way, pero ang di siguro na-realize sa mga tao is yung professionalism that goes with it. Na yun nga, we go the extra mile, we research, we're very conscious how we deliver the news, and laging sinasabi na dapat balanse tayo. Yung aspeto na yun, minsan na-take for granted dahil lang dun sa brand na chismis. Oo. Kaya nung araw kasi, nung mga reporter pa kami, di ba taray-taray lang kami. Yes. Tarayan lang kami, natatarayan namin artista. Pag umiyak yung artista, ay successful kami. Yeah. Ganon. Ngayon hindi. Nag-evolve siya. Tama. So dapat, pag merong isang artista, kunwari, may chika na buntis, yung isang artista, pagtatanggol pa rin namin yan or ididepensa namin yan na baka naman umbok lang ng tiyan yan, mga ganyan-ganyan. Pero ang nasa thumbnail namin, si artistang ito, buntis, gano'n. Tapos, ang mga bashers, hindi naman nanonood. Dumidepende na lang sila sa thumbnail. Kasi nga, naka-free data lang sila. Hindi kasi di ba? Sabi ko, ano to? Pinanood ba nila ng buo? Yes. Pinagtanggol nga namin. Oo, minsan ganun Pinagtanggol namin pero naka-focus sila dun sa negative na title dun sa sa thumbnail, no? Pero siguro din ngayon bigla ko lang din naisip kasi alam niyo po, ang nakakatuwa dun sa show namin, ang dami naming mga nami-meet na mga class AB. Minsan mas maraming nagpapapicture sa amin sa Rockwell, sa BGC, sa Glorieta, kesa sa ibang malls, no? Siguro rin kasi, yun nga, maybe ngayon ko lang din na-realize siguro nga kasi nga dahil nga meron tayo din sincere na standard sa sarili natin, sa show natin na yung level of professionalism. Kaya siguro rin, na-appreciate ng mga tao dun sa class na yun.
paano natin dinideliver Yes, yung hindi- news na responsible, Hindi di ba? chismosa. Ay, talaga? Oo. Ganon, nakakaloka naman kung true yan. Hindi kami ganon. Ano kami, alam mo, lumabas na yung issue na yan pero sana hindi totoo. Yes. May mga ganyan pa kami. Oo. Para lang din maramdaman ng artista na, uy kahit may isyong ganito sa'yo gusto ka pa rin naming pakinggan, gusto ka pa rin naming bigyan ng katwiran. Tama. Kasi nag-evolve nga ang pagkakaroon ng opinion. Yes. Parang yun nga din po talaga. Parang I always put it as we are delivering entertainment news in an entertaining way. 'Di ba? Yeah. So parang kumbaga natatawa ka sa kagagahan namin, nakakatawa ka kung paano namin binalita. Pero at the end of the day, pag inassess mo yung buong show, sasabihin mo na, ay, very professional naman yung show, 'di ba? Kumbaga may standard naman. Pero meron ding mga artista. Parang tinira nila ako, no? Oo. Pinagtanggol nila ako, pero parang tinira nila. So may ganyan Di ba sila. nga balanse? Oh. Yeah. Parang parang alam mo yung sinampal tapos hinimas. Parang, so nag-ano tuloy sila. Tinira ako hindi, pero pinagtanggol ako. In a nice way, parang ganon. Yes. Oo, yung naguguluhan sila. Parang mas Correct. gusto nila na sampalin mo na lang ako para alam kong galit ka talaga sa akin. Yeah. Kasi gano'n naman po may mga balit. Di ba, gaya nga din madalas sinasabi natin, there are 1,000 ways to skin a cat. So, pati rin pagbabalita, there is 1,000 ways to deliver the news. Yun nga lang, most of the time sa amin kasi, bukod sa straightforward, entertaining. May entertainment na kasama. So, Tsaka laging pag hindi kami sigurado sa news, dapat may pagdududa ka pa din sa news. Hindi mo siya... hindi mo kino-confirm. Hindi mo kino-confirm at hindi mo rin siya hinuhusgahan. Yes. Yung subject. Kasi kawawa naman kasi ang lagi kong sinasabi, what if kami yung nandun sa pwesto niya? Yeah. Yun ang lagi kong iniisip. Kaya dapat, mas gusto ko pa rin makarinig na mula kay Mix, sabihin niya, baka hindi naman totoo yun. Kasi di ba si OG ganyan-ganyan. Para lang mapanatag lang loob ko na tinira ko ni Mick Pero parang hindi. Pati ikaw mismo, nagduda ka na sa sarili mo. So, meron tayong mga tanong from our audience. Ay! Yan, we have Ano po yun? meron kaming mga tanong from si Priscilla de la Peña. She's a new actress sa Nurse the Dead na series. Natanong niya, yung ospital kasi nila, may mga multo. Kasi di ba, syempre sa ospital, alam natin maraming mga multo dyan. Kasi maraming namamatay din sa ospital. Magpapagamot ba kayo sa kanya? Kunyari, nagkasakit kayo, na ospital kayo, magpapagamot ba kayo dun sa ospital nila? Pero hindi nyo, yung parang kung wala na kayong choice, pupunta ba kayo sa ospital na yon? Kasi alam nyo na may mga multo. Doon sa ospital ng Nurse the Dead. Oo, Nurse the Dead. Yung story kasi ng Nurse the Dead, yung hospital nila, may mga may mga mamaw. May mga multo talaga. Ako, Pero sa totoong magpapagamot buhay, kami. meron din. Ay, syempre, iwasan namin magkasakit. Kaya ingatan na namin ang sarili namin para kahit sa ang ospital, hindi kami mapadpad. Kasi lahat ng Ayaw ospital natin. may multo. Hindi, lahat naman. Kasi parang naman ding kahit naman sa ang lugar, hindi lang sa ospital, 'di ba? Kahit sa bahay. Spirits they run free. So anywhere, basta wag lang sila magpaparamdam tsaka magpapakita. Tapos meron pa tayong isang tanong. Si Ron Echual, siya yung owner and founder ng AI Factify. Tinatanong niya kung makakatulong ba ang AI sa pelikulang Pilipino, yayakapin at tatanggapin niyo ba ito? Ako, issue yan ngayon yung AI. Oo nga. Oo. Sa akin, kung makakatulong naman sa texture, sa hilatsa ng pelikula, why not? Kasi wala na, hindi na natin mapipigilan yan Dire-diretso nang magaganap yan. Yes. Ang nakakatakot lang naman at natatakot ng mga artista kung mag-click ang mga AI.
na kumbaga AI films. o yung AI film na Purely AI. Kasi ang dami na rin ngayon, di ba? Lalo yung mga vertical films na made completely because of AI. baka wala nang hindi na kailanganin yung artista pagka ganun. Yun lang naman ang fear ng mga artista eh. Baka pag nag-click yung AI film biglang doon na bumuhos yung mga producers. Yeah. Hindi na sila ng mga talents. So siguro kung pang-enhance, kasi syempre dati di ba mga post, may mga special effects na tinatawag. Ngayon, ang nagagawa naman na yun ng AI. So if it would make the work faster, why not? Pero if it would replace humans, ay yun yung medyo kailangan natin pag-isipan. Kasi iba pa rin naman talaga yung totoong human emotion eh. Marami, lalo na nakakalungkot at maraming nalulungkot dahil maraming mawawalan ng trabaho because of the presence of AI. 'Di ba? Yeah. Yun nga lang bag na gagawin nga ako sa toll gate. Sa toll gate. Tapos biglang sensor na lang yung yung RFID. Barrier. Tapos gaganon na lang. Dati tao-tao to mano-mano. So sabi ko, saan na napunta yung mga ano na kaya work nila ngayon? Kasi nga, na-replace na sila ng mga ganon. Ng technology. Kaya, itong AI, itong pagsulpot ng AI, tulong sa mga gumagawa ng AI. Pero, mawawala naman ng trabaho yung iba. Katulad nito, merong isang FM station sa Manila. Completely AI na siya. Computer na lang siya. Tinanggal lahat ng mga tao, even the station manager, tinanggal. Nag-iiyakan sila. Yung Love Radio. Because they were replaced by AI. As in, the whole week nakakahon na siya. So, magsusunuran na rin yung ibang FM stations. Ganun na rin. Paano yun? Ang ano lang dyan yung AM, yung lalo na pagbalita. Kailangan talaga ng report, kailangan ng discussion, ng repartee, ng, 'di ba? Ng reaction para human yun. Tama yung Love Radio dahil puro music na lang, di ba? Even the commercials naka-in na doon. Buti na lang, parang medyo mahirap i-replace ng AI yung ginagawa natin. Ano? Naisip ko yan, gawa kaya Kasi kailangan... gawa ka kaya tayong AI. Kaya alam mo, yan, bigla kong, which reminds me, ngayong 2028, kawawang-kawawa ang lahat ng politiko na tatakbo. Kasi may mga gullible na mga netizen na mapaniwalain sa mga nababasa nilang post, sa mga pictures na nakikita nila, sa mga balitang nakikreate ng AI. Naniniwala sila na totoo yun. Yeah. Oo. Kaya mabubugbog ang mga tatakbo ngayon sa 2028 because of the technology. Kaya silang sirain at siraan ng kalabang kandidato. Pero yung mga politiko na yun, syempre meron silang gustong lasting legacy, di ba? Yung ano yung isipin ng mga tao tungkol sa kanila, ano yung may iwan nila. Speaking of legacy, meron tayong tanong from Adrian Pangilinan. He's Panganiban? also Pangilinan. Adrian Pangilinan. Podcaster din siya. Tanong niya for each one of you, ano yung greatest legacy ninyo? Your greatest legacy na yun. Parang natandaan ko yan, no? Sino paborito mong kandidato? Si ano po? Anong nagawa niyang... siya ba? Siya ba iboboto mo sa 2028? Opo. Ano yung natatandaan mo na nagawa niyang gustong-gusto mo? Tapos hindi masabi. So, ganun din dito. Mag-iisip kami ngayon kung ano bang magandang nagawa namin. At kami mismo yung tinatanong. Yes. Hindi yung ibang tao na, gusto mo ba sina Ogie at si Loy? Yung show nila? Oo.
ano sa mga ibinalita nilang gusto mo? Wala lang. Alam kong ano lang sila, mga marites lang sila. Naaliw lang ako sa kanila. Pero hindi nila mabanggit specifically kung alin sa mga ibinalita nila ang gustong-gusto nila Yeah. na galing sa amin. Kaya mahirap yung tanong na yan. Mahirap, Pero pero- yung legacy, Pero yung legacy po siguro, when it comes to the entertainment industry, siguro ang masasabi ko may iwan na legacy ni Nanay at nung show is, yun nga po, siguro parang very unique yung OGDA Showbiz Update kasi nga siya yung nag-pioneer sa online entertainment Talk show. news, online talk show. And at the same time, yun nga po, sa dami rin po nung mga nung news na narinig nila sa OGDA Showbiz Update, alam nila na majority nun credible, 'di ba? May integridad kasi alam hindi lang siya binalita for the sake na mabalita. May kaakibat May po basihan. yun na may kaakibat na research, may kaakibat na puso. Kasi kung walang puso, wala. Sisiraan lang namin na sisiraan yung mga artista, di ba? lagi mong tatandaan na sa bawat balita, dapat lalagyan mo nga ng puso. Yes. Lalagyan mo ng pangunawa. Yes. At lagi mong iisipin, kami, na ang mga artista ay tao rin, ha? Yes. Nasasaktan din sila. Nakakagawa sila ng kasalanan. Yes. At sino tayo? Poon ba tayo? Yeah. Hindi tayo pareho rin sila nagkakaroon din tayo ng kasalanan. So dapat babalansin din natin. Dapat lalagyan din natin ng pang-intindi na bakit ba nagawa ito ng artista? So I think yun yung yung legacy natin lalo na si Nanay, is yun nga, yung we deliver entertainment news with the heart. Diba? Kaya sinasabi, diba, marites with the heart. So, yun po siguro na yung pamayaniin mo yung kindness, diba? Oo, mas marami naman kami nagawang kabutihan sa mga artista at sa Yes. mga producers. Hindi naman kami sinusumpa. Yes. Pag maraming nagagalit sa amin because of what we delivered Yeah. na news, siguro nainis siya. Alam mo, Dahil- minsan, yung inis nila minsan, nanggagaling dun sa fact na, kasi nga, pag ikaw yung nagbalita, pag sa atin narinig, Naniniwala yung mga karami. tao. So, pag halimbawang merong isang bad news, parang feeling nila na-amplify pag sa showbiz update narinig. Di ba nga, pag may mga buntis na sasabihin namin buntis, nakakaya kayo. Nauna pa kayo dun na mag-announce sa buntis. Tapos minsan, ikinasal na si ganito, nag-engage na si ganito. Nakakaya kayo. Nauna pa kayo dun sa couple, sa pag-announce. Sabi ko, saan namin lalagay sarili namin? Di ba gusto niyo news? Basta, hindi rin kami nag-out ng gender. Yes. Ano na sa amin yun ba? Kung dati, ugali namin yun, nauuna kami dun sa, hindi nyo hayaang umamin yung tao na bakla siya o tomboy siya. Ngayon hindi. Yeah. Kasi parang kasi parang konsensya na namin yun na ba't natin i-out yung taong hindi naman gustong mag-out? Baka kasi, dahil sa amin, kung i-out namin siya, baka magpakamatay yan. Dahil sa amin. Siyempre, magigilty pa kami, di ba? So, hayaan namin siya mag-out. Saka kami sasawsaw pag nag-out na siya. Kumbaga, meron Hindi na para talaga sa amin kami nang yung galing. Yung mga ganun po, nagsiset na rin kami ng mga ganyan, sabi ko na internal natin na standards natin di ba? Na pinamamayanin namin yung level of professionalism. Iniisip namin yung Mararamdaman. mental health ng mga Artista. artista, yung estado nila. Pero meron lang din kasi talaga mga balita na kahit gaano mo gustong pamulaklakin, pagandahin, kung hindi maganda, hindi talaga maganda, di ba? Bad news talaga. So, wala you just have to deliver it. And kung meron kayong advice para sa mga, unang-una, para sa mga gustong maging reporter or gustong maging manunulat, tapos second, para sa mga gustong mag-artista, anong mga advice ninyo?
Ay, take it away, Nay. Sa mga gusto maging reporter, alam mo, napakadali lang, no? Unang-una, yung pagiging reporter ngayon ay hindi na sa pagsusulat. Sa vlogging na siya. So, sa pagsasalita. So, napakahirap itanim ang kredibilidad. Hindi ko naman sinasabi na credible ako kasi sa iba hindi ako credible. At opinion nila yun. Kailangan lang talaga puro totoo lang yung mamayani sa'yo. Yung sasabihin mo kung meron kang gusto i-vlog. Yung totoo lang. Tsaka yung kung ayaw mo magbalita at gusto mo lang mag-opinion, di talinuhan mo yung opinion mo. O lagyan mo ng wit yung opinion mo. Baka maaliw sa'yo yung mga tao. So, yan yung advice ko dun sa mga gusto maging vlogger. Doon naman sa gusto mag-artista, huwag kayong mag-artista kasi sinabi ng nanay nyo na maganda kayong lalaki o maganda kayong babae, talented kayo at sisikat kayo. Nanay nyo yun. Natural. Hindi naman kayo sisiraan nun kasi nanay nyo yun. Yan ang number one fan nyo. Yung parents ninyo. Dapat, magtanong din kayo sa iba, lalo na sa mga taga-industriya, kung napoposes mo ba yung mga katangian na meron ka para maging artista ka at sumikat balang araw? Tanong nyo, para hindi na kayong mag-aksaya ng pera, ng panahon, o babalik na lang ako sa pag-aaral. Pero, hindi ko ginajudge ang mga yan. Kung gusto nilang mag-artista, di mag-artista ka. Kasi baka mali ako na sinabihan ko yung bata, hindi siya pwedeng mag-artista. So, na-challenge siya. Nag-artista siya. Sumikat siya. Tapos, babalikan ako. O, sabi mo, wala akong K. O, ngayon sikat na ako. O, ano na sasabihin ko? Kung hindi ko sinabing wala kang K, palagay mo magpupursige ka? Di nakatulong ako sa'yo. Correct. Di ba? Kaya ayoko magsabi na wala kang K. Yeah. Wala kang karapatang mag-artista. Ayoko magsabi na magbalik ka na lang sa pag-aaral, ganyan. Hanggat kakayanin ko na sabihin ng maganda at maayos sa isang nag-audition sa akin, sasabihin ko sa kanya, hindi ko sasabihin wala kang K. Hahanapan ko lang siya ng mga kakailanganin niyang gawin. Kunwari, may sungki ngipin niya. Pa-braces ka. Tapos may eye bag siya, bata pa lang. Alam mo, kailangan mawala yung eye bags mo. Hindi nakaka-artista yung malaki eye bags. Tapos maraming pimples. Dapat pahupain mo muna yung yung pimples mo para artista look ka talaga. Ganyan-ganyan. Tapos, yung hair mo medyo dapat pahabain mo yung hair mo ganyan-ganyan. Pag yung feeling ng bata, ba't ang dami nitong pinapagawa sa akin? Siguro wala akong K. O hindi ako nagsabi, siya. Siya na nakaramdam. Pero, sinasabi ko sa kanya ang kulang. Sinasabi ko yung dapat niyang dagdagan, bawasan sa itsura niya. Diba? Kaparang yan kung gusto mo magparitoke, magpatangos ang ilong, di magpatangos ka, pero hindi kita uutusang magpatangos ka ng ilong kasi baka pumalpak. So, hindi. Basta kung, sana lang, maganda yung ilong mo na matangos, ganyan-ganyan. Kahit pango ako, kahit isa lang ang butas ng ilong ko, si OG Diaz naman ako Okay lang ako. Diba? Ikaw yung inaano ko kasi mag-uumpisa ka ng iyong career. Yeah. So, dapat, maayos ka. Maayos yung itsura mo, presentable ka. Kailangan pagdating mo sa mall, pag naglalakad ka sa mall, bigla ka nalampasan, narinig mo, artista ba yun? Ikaw naman, napagkamalan ako artista. Yung pag makakasalubong ka, tapos yung makakasalubong mo, ginanon yung bag niyang bigla. Ala, anong mali sa akin? Mukha ba akong snatcher? Mukha ba akong mandurukot? Mukha ba akong budulero? Ibig sabihin, dapat may ayusin ka sa itsura mo para hindi ka mapagkamalang, alam mo yan, pickpocket or mandurukot. Si Mama Loy, anong advice nyo sa ating audience? Sa mga gusto maging reporter, alam mo, parang feeling ko,
sabi ko na sa ito na di ba? Parang ngayon, parang ang yung bagong breed ng mga reporters, hindi na katulad nung Hindi naman kailangan. Yes, hindi naman Dahil kailangan tama tapos ngayon ka ng puro journalism o broadcast. yung mga naiimbita ngayon lalo sa mga press con, puro mga Influencers. puro mga vloggers, ganun na. So I think ang importante na na mentorship. Alam ko mahirap makahanap ng tao na gusto maging mentor, gusto kang i-mentor. Pero sa dami rin ng mga tao that you look up to, pwede ka namang matuto dun sa path na ginawa nila and how they work, yung body of work nila, kung yung professionalism nila sa trabaho nila, you can learn from that. So, importante siguro yun na kailangan meron kang mga tinitingala, may mga tinatrato kang mentors mo kahit na hindi physically mini-mentor ka. Para naman dun sa mga gustong mag-artista, ako naniniwala na ang stardom, destiny yan eh. Kahit na nakaupo ka lang dyan, kung talagang destined na marami kang magiging fans. Kaya din sumikat yung lagi rin sinasabi ni Nanan, you cannot argue with success. May mga taong, ba't ang dami yung fans? Ganyan itsura niya. O ba't ang dami yung fans? Ganyan ugali niya. Nakataon na ang daming kumagat sa pagkatao niya di ba? So, I think number one, kailangan mo talaga maging unique. Be yourself. Kasi meron mga taong magmamahal sa'yo. Hindi mo kailangan mag-pretend to be somebody else. Kasi ang dami natin mga nakikita mga sikat ngayon ng mga content creators na nagluluto lang sa bukid pero million yung followers. Kasi yun yung truth nila eh. Yun yung minahal ng tao sa kanila. Nakarelate dun sa content na ino-offer nila eh. So, importante, be yourself and be consistent. Tuloy-tuloy lang. Gawa ka lang ng gawa ng content, di ba? Gawa ka lang ng gawa ng online presence mo at meron taong manunood sa'yo. Tsaka makaka-jackpot ka rin ng virality. Yes, oo. Meron ba kayong mga bagong projects? Kami may mga lumang projects na. Hindi, wala kami. Ay, ako? Ano ba? Wala, ito lang. Abala lang. Hindi, meron tayo. Naku, sana po mapanood niyo sa HBO Max. Pero sa Philippines yata, hindi namin alam kung papalabas dito sa Amerika. Pero sa HBO Max po sa Pilipinas at kung saan man pong panig ng mundo niyo mapapanood, yung Filipino adaptation ng Call My Agent. Ang title niya is Call My Manager. Starting na po yan ng August 13. It's an 8-part series po na, ayun, maganda. Panoorin ng mga gusto mag-artista kasi, it's a series about Philippine showbiz. Kung ano ba nangyayari behind the scenes, kung ano nangyayari sa meeting room, kung ano nangyayari sa set. So, bibigyan po, sabay-sabay po nating silipin ang mundo ng Philippine showbiz with Call My Agent, Call My Manager on HBO Max. Tsaka katatapos lang namin ni Mama Loy ng Blood versus Duty. Yes, Blood versus Duty. Napakahirap ng aming role doon. Yes. As ourselves. As ourselves, delivering the news. Wow. Ganun The lang. Ojudia Showbiz Update way. Thank you so much for being with us on our Thank you, show. Maraming salamat, Mick. Thank you. I'm so Yes, honored thank to you, have Mick. both of you. I hope you'll have a great time for the rest of your stay here in LA. Yes. And to those people who are watching, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Chat with Mick, on YouTube. And we'll see you on the next episode of Chat with Mick. Thank you. Bye. Bye! So ito na nga, si Mick, alam mo ba, hindi natin napag-chismisan. Oo nga eh. Hindi kasi, alam mo, dapat yan na, nagpa-hospital na yan eh. Kaya na nakasked ngayon tayo. Kaya nga tiyan mo, inuubo na. Oo nga eh. May camera pa! Ay, sorry. This episode is brought to you by Tang and Java.
Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe so you don't miss out.